ang taas ng uric acid ko? Hindi naman ako matakaw. Maraming ganyang Hindi naman ako malakas na kumain. Dok, nagda-diet na ako. Sometimes, things can go wrong. Nagbukas yung elevator. Sabi nung sa labas ng elevator, sabi nung bababa, sabi nung nasa loob, bababa. So nagkaintindihan. Pagpasok ng patient ko sa clinic, nagpapanik. Sabi niya, "Doctor, here's my result." "Doctor, bakit ang taas ng uric acid ko?" So sabi ko, hep, relax lang. Pag-usapan natin, bakit mataas ang uric acid mo? So, nakaka-relate ba kayo? Mataas din ba ang uric acid ninyo? So, kung mataas, o medyo mataas lang, o borderline, this video is for you. So, watch Dr. J po. Isa po akong internist and cardiologist, and we will talk about why is my uric acid elevated? Bakit mataas ang uric acid? Hindi naman ako matakaw. Maraming ganyang Hindi naman ako malakas na kumain. Dok, nagda-diet na ako. Mataas pa rin ang uric acid ko. So, actually, hindi ka nag-iisa. In this video, sasagutin natin bakit mataas ang uric acid. Pangalawa, what are the things that you can do para bumaba ang uric acid mo? Ang uric acid ay produkto ng kinakain mo na mataas ang purine levels. So once you eat food na mataas ang purine, it will break down into uric acid. And the uric acid goes to the kidneys and wash out na siya. So out in your body. However, sometimes things can go wrong. So yung normal na proseso, nagbabago. So, sino ang may hugot dyan? So, number 1, overproduction. Number 2, under-excretion. So, ibig sabihin ng overproduction, marami kang kinakain na mataas ang purine na nagiging uric acid. Pangalawa, which is majority, hindi ka nga kumakain ng maraming purine, pero yung paglabas ng uric acid sa katawan mo, doon may problema. At usually, too much purine. So, karne, at karne pa. So, yung mahilig sa samgyup, purine po yan. So, organ meat, yung mga laman loob, paborito na yan, yung sa goto, sa bopis. And, yung mga sugary drinks, yung mga matatamis, may fructose po siya. Pati yung mga fruit juice, may fructose siya. So, hindi ka dapat mag-consume ng sobrang dami. May isa akong patient, ganyan kalaki, ilang galon. Niinom niya. Fresh fruit naman daw. However, mataas po ang fructose which can be converted into purine and then later on, uric acid. Next is beer. So, alcoholic beverages can increase the uric acid. Ang pagiging overweight o mabigat na timbang increases also the uric acid levels. So, dapat bawas. Okay? And kidney problems. Kung tumataas na yung creatinine, meron ka ng CKD, chronic kidney disease, pwede kang tumaas ang uric acid. At syempre, yung isa pa, pag wala kang exercise. Pag hindi ka nag-exercise, at kung may lahi kayo, so it must be in the genes. Pag may lahi, si nanay, si tatay, si lolo at lola, 25 to 50% to 100%, ang tsansa, magkakaroon ka rin ng mataas na uric acid. Kaya yung tanong ng aking patient, "Doc, bakit mataas ang uric acid ko?" Yun yung sagot. Ngayon ang next question niya, "Mataas ang uric acid ko, Doc, pero wala naman akong gout. Hindi naman sumasakit yung mga buto ko. Baka hindi yan totoo." So, actually, hindi lahat ng mataas ang uric acid ay may gout. Ibig sabihin ng gout, ito na yung nagkakaroon na ng crystals. Nagde-deposito na yung crystals sa inyong joint. Particularly, paborito niyan yung hinlalaki ninyo. Yung big toe. At yung dito. So, yan. Pag yan nag-deposit ang crystals ng uric acid, nagkakaroon na ng gout. Sumasakit na, namumula
So, namamaga, parang nilalagnat. Yan po, napakasakit po ng isang gouty attack ng arthritis. So, but wait, may good news. Di naman puro bad news, sabi ko sa patient ko. Mataas nga ang uric acid mo. Pero, may paraan para ito'y bumaba. So, bababa ang uric acid mo. Alam niyo yung joke na yan? Nagbukas yung elevator. Sabi nung sa labas ng elevator, sabi nung bababa, sabi nung nasa loob, bababa. So, nagkaintindihan na sila. So, pwedeng bumaba ang uric acid. Hindi lang porke mataas yan, wala na tayong paraan. So, number 1, water. Kasi sabi natin, na-flush out ang uric acid sa kidneys, nilalabas natin, excrete natin. So, the good way, the best way pala, ay increase ang water intake. So, increasing the water intake can release more uric acid. So, bababa. So, yan ang tinatanong ko sa patient. Ilang baso ba ng tubig ang tinitake mo? Baka naman, mahina ka sa tubig. Okay? Number 2, baka hindi ka nag-exercise. Baka hindi ka pinapawisan. Kasi pag ginagawa mo yan, aside from drinking water, may exercise ka, lalabas ang pawis mo, it uses up more fluids, nagre-release pa ng mas maraming fluids. And mas mabilis ang metabolism, so mas maraming marirelease na uric acid. And pakikat yung karne, pakikat yung lamang loob, pakikat yung sugary drinks. And bawasan ang timbang. Mag-goal ka, 10% ng timbang mo, bawasan mo this year. So, ngayon, hanggang December, may time pa para bawasan ang timbang. And lastly, check with your doctor. Baka kailangan mo na ng gamot para bumaba ang uric acid mo. Hindi lahat ng mataas ang uric acid ginagamot ng urate lowering drugs. Hindi po lahat. Mayroon po tayong situations kung kailan tayo mag-start ng medication. So I hope nakatulong para bumaba ang uric acid mo. Kung nagustuhan ninyo yung video, paki-like, syempre paki-subscribe, and paki-share. So this is Dr. J sa YouTube at TikTok sa TikTok. Everything is clear. Kung may nararamdaman, ang tanong ng bayan, what to do? Dr. J.